Russell Westbrook to Kings? Malaking posibilidad na mangyari ito ngayong off-season. Ayon sa mga ulat, isa ang Sacramento Kings sa mga surprise teams na seryosong tumitimbang sa posibilidad na kunin si Westbrook sa free agency. Sa ngayon ay unrestricted free agent si Russ matapos tanggihan ang kanyang player option mula sa Denver Nuggets. Ang interes ng Kings ay nakatuon sa pagbuo ng mas malalim na backcourt lalo na't nawala na si De'Aaron Fox matapos ang trade patungong San Antonio Spurs. Maganda ang magiging fit ni Westbrook sa Kings kung isasama mo siya kina Malik Monk, DeMar DeRozan at Zach LaVine. Isang explosive guard na may veteran presence, kayang-kaya ni Russ magdala ng second unit at paminsan-minsay umangat bilang starter kapag kinakailangan. Hindi rin matatawaran ang kanyang energy, hustle at kakayahang gumawa ng plays para sa kanyang mga kakampi. Kung si Monk ay scorer, si DeRozan ay mid-range killer at si LaVine ay high-flying slasher. Si Westbrook naman ang magbibigay ng tempo at leadership sa floor. Sa nagdaang 2024-25 season, nagtala si Westbrook ng 13.3 points, 6.1 assist at 4.9 rebounds per game para sa Nuggets. Naging starter siya sa 36 games at bagamat hindi na tulad ng dating MVP form, malinaw na may maiaambag pa siya bilang isang reliable veteran guard. Hindi man elite shooter, bumawi naman siya sa playmaking at effort sa depensa. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit interesado ang Kings kay Westbrook ay ang malalim na problema nila matapos mawala si De'Aaron Fox. Mula kasi nang umalis si Fox, bumaba ang production ni Domantas Sabonis, pati na rin ang overall performance ng team. Mula sa solidong simula, bumagsak sila sa 12-15 record matapos ang trade. Nawala ang direksyon ng opensa at halos walang playmaker na kayang kontrolin ang laro sa crunch time. Dahil dito, nabigo silang makapasok sa playoffs matapos matalo sa Dallas Mavericks sa play-in tournament. Ngayon, may bagong direksyon ang Kings matapos palitan si GM Monte McNair at ipasok si Scott Perry bilang bagong architect ng team. Kung madadala nila si Westbrook sa isang team-friendly deal, may babalik nila ang balanse sa kanilang rotation. Maaaring hindi na ito ang Westbrook ng 2017 MVP days pero ang kanyang experience, hustle at competitiveness ay eksaktong kailangan ng Sacramento sa panahong ito. Patuloy nating aabangan kung magiging parte na ba si Russ ng bagong yugto ng Sacramento Kings. Sa tamang sistema at kasamang tamang piraso, maaaring si Westbrook ang susi para sa muling pag-usbong ng koponan sa Western Conference. Samantala, matapos ang NBA draft, hindi agad natatapos ang kilos ng mga koponan sa liga, lalo na pagdating sa pagpuno ng Summer League roster. Isa na rito ang Los Angeles Lakers na agad na kumilos at pumirma ng ilang undrafted free agents upang mapalawak ang kanilang pool ng talento. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN at Dan Woike ng The Athletic, pumirma ang Lakers ng Exhibit 10 contracts kina RJ Davis ng North Carolina at Arthur Kaluma ng Texas. Ang Exhibit 10 deal ay isang uri ng non-guaranteed contract na karaniwang ginagamit sa training camp. Maaari itong i-convert sa two-way contract o gamitin upang ilipat ang isang manlalaro sa G-League affiliate ng koponan bago magsimula ang regular season. Si RJ Davis nga pala ay isang veterano sa kolehiyo na naglaro ng 5 seasons para sa North Carolina Tar Heels. Sa kanyang huling taon, nagtala siya ng 17.2 points, 3.4 rebounds, 3.6 assists at 1 steals sa loob ng halos 34 minutes per game. May shooting splits siya na 41.3% mula sa field, 35.4% mula sa 3-point line at 87.3% mula sa free throw line. Samantala, mas komplikado naman ang naging college career ni Arthur Kaluma. Nagsimula siya sa Creighton, lumipat sa Kansas State at nagtapos sa Texas. Nitong nakaraang season, nagtala siya ng 12.3 points, 7.5 rebounds at 1.8 assists sa 33 games habang may shooting splits na 46.2% mula sa field, 35.9% mula sa tres at 78.4% mula sa free throw line. Bago pa ang opisyal na simula ng Summer League, inaasahang magdadagdag pa ang Lakers ng ilan pang pangalan para punuin ang kanilang summer roster. Sa ngayon, makakasama nina Davis at Kaluma ang bagong draft pick ng Lakers na si Ado Thiero, pati na rin si Bronny James na inaasahang magiging sentro ng atensyon sa paparating na mga laban. Samantala, nako mga idol, alanganin pa si Dorian Finney-Smith sa Lakers. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, tinanggihan ni Finney-Smith ang kanyang $15.4 million player option at pipiliing sumabak sa free agency. Isang desisyong nagdulot ng pangamba sa Lakers fans lalo na't naging mahalagang piraso si DFS sa kampanya ng team ngayong nakaraang season. Matatanda ang nakuha ng Lakers si Finney-Smith sa trade na nagpadala kay D'Angelo Russell sa Brooklyn Nets at agad niyang pinatunayan ang kanyang halaga. Sa loob ng 43 games na 20 dito ay bilang starter, nagtala siya ng 7.9 points, 3.6 rebounds, 1.4 assists at 0.9 steals per game habang bumanat ng 44.3% sa field at isang impressive na 39.8% mula sa 3-point range. Hindi man flashy ang kanyang stats, ang kanyang defensive presence at kakayahang bantayan, ang halos lahat ng posisyon ay naging susi sa Lakers, lalo na sa mga close games kung saan kailangan ang depensa at hustle. Kaya kung hindi ito maibabalik ng Lakers, malaking kawalan ito para sa team. Isang versatile defender, efficient shooter at tahimik na leader, hindi madaling palitan ang impact ni Finney-Smith at para maibalik siya, malinaw na kailangan siyang bigyan ng mas malaking kontrata kaysa sa huli niyang deal. Hindi na ito babalik para sa parehong halaga, lalo na ngayong maraming teams ang posibleng magpakita ng interes sa kanyang serbisyo.
pero may pag-asa pa. Kung magkakasundo ang Lakers at si DFS sa isang bagong kontrata, posible pa rin siyang bumalik sa Purple and Gold. Isa pa sa mga factor na maaaring makaapekto sa kanyang desisyon ay ang kanyang matibay na relasyon kina LeBron James at Luka Doncic. Matagal na niyang teammate si Luka sa Dallas Mavericks at ngayon ay tila mas lumalapit ang koneksyon niya kay LeBron, isang bagay na maaaring maghikayat sa kanyang manatili. Kayo mga idol, anong masasabi niyo? Dapat bang ibalik ng Lakers si Dorian Finney-Smith kahit medyo masakit sa cap space? O hayaan na lang siyang lumipad sa ibang team at maghanap ng mas malaking role? Isa lang ang sigurado, sa bawat championship dream, kailangan ang mga manlalaro na kagaya ni Dorian Finney-Smith.